Okay, so good morning po sa inyo. Ito po, ngayong araw na ito, ipinagbawal na po ni na Attorney Aboy ng DICT ang pagpo-promote po ng mga social media personalities, maging ng mga artista, ang pag-promote po ng sugal. Imagine niyo tingnan niyo to. Pamilya ko wala na. Iiyak po rito yung vlogger. Patawaran niyo ako lahat. Ayun guys, ngayon tuturuan ko po kayo kung paano maglaro ng Ina. Hayop na to. 'Di ba? Isipin mo 'yun nagdadalamhati siya. Pamilya wala na. Tegi na lahat. Tapos sa dulo ng video, okay guys, tuturuan ko kayo kung paano manalo sa scatter. Hayop. 'Di ba? So bawal na 'yan. Ito nga po yung isa rin mga nahagilap po ngayon, yung iba nagbura na agad-agad. Ito hong si Wamos. Yan. Kaya po siya nababas Sabi ni Wamos dito, teka, ayan Sabi niya, "Thank you Lord. Pagalingin niyo po ako kaagad para makapagtrabaho na po ulit ako. Thank you po sa lahat ng doctors, nurses na nag-alaga sa akin, lalo na sa mahal kong asawa." Yan. Ito na ngayon. Sabay post niya mismo, "Sa mga gustong maglaro, baka ikaw na ang sunod na swertehin sa game na to, register na." Ito ho yun betkoto.net. Hayop no? Kaya tuloy yung mga tao na buwisit sa kanya, sabi, "Rest in bed po boss. Get well condolence, promote pa ng sugal ha." Diba? Kahit nasa hospital, sugal pa rin. Paswaray hassle. Hindi ko mawari kung maaawa ako o tatawa. Ano yan, burol? Boss Wamos naman, pahinga din muna sa sugal pag may time. Alam niyo kasi, di ba sinasabi ko sa inyo, I have been receiving offers sa email ko, sa messenger ko, sa FB natin, then sa email ko rin, para naman sa YouTube channel. Mag-promote po ng sugal. Imagine nyo, dahil hindi naman po ako super sikat. Ang offer po sa akin is $2,000 weekly. Ipo-promote ko yung sugal. Hindi ko nababanggitin ko ng sugal yon. Meron namang iba po, scammer naman. Magpo-post daw sila ng ads doon sa mga videos ko, sa contents ko. Pero yung mga nag-PPM din po ng sugal. Yan. Never ko pong pinatulan ang mag-promote ng sugal. Napakalaki po talaga ng kita dyan. And then pwede kang mag-sample ng isang sugal na katulad ng ginagawa dati nito ni na Wamos. Pagka nagsugal sila, panalo sila. So, pati ibang vloggers, panalo sila doon sa sugal. Pero pag yung ibang tao na po yung naglaro, nako, unang salang, panalo. Pangalawa, pangatlo, panglima, panalo. Pang-anim, pagkalulong ka na, nako po, doon na unti-unti nang matatalo. Pag natalo, babawi kasi natalo. Diba? Kailangan mahabol yung swerte. Isasagla yung gamit. Hanggang bandang huli, yung mga naubos sa yung mga gamit sa bahay, isinangla na ngayon yung asawa. So gano'n, nakakasira ho talaga ng pamilya. Yung iba mga pang-tuition ng anak, pang-ospital, yung pang-maintenance sa mga seniors, di ba naisusugal na. So maraming iba dyan, mga napahamak na, lalo na rin sa scatter na yun nga ipapabandaw ng ating Pangulo. So I was expectant na mangyayari po yung ban na yan pagdating ng kanyang, o i-anunsyo niya sa kanyang SONA. Nako ho, alam nyo ba? Ito po, yung panukala pong yan pong panukalang batas ng pagbaban ng mga sugal, ginagawa na po ng mga dyan sa House of Representatives, ganun din po sa Senado. May mga magkakaibang, may kanya-kanyang version sila ng panukalang batas na to. So, habang yan po ay panukalang batas pa lamang, nako,
Ang ginawa naman po ng ating gobyerno ni na Attorney Aboy, eto nga po kanina, ayan o, inutos na po nila na itigil na raw po ang pagpo-promote ng illegal online gambling. Para sa akin po, kahit na legal online gambling, dapat hindi po tayo magkaroon ng legal online gambling. Okay? Ngayon, eto rin, inutos na rin po ng PAGCOR, no? Alisin yung mga e-gambling billboards ads, no? To limit TV promotions. Okay? And then on June 19, yung sinabi ni Attorney Claire, mga lulong sa scatter pwedeng ipaban ng pamilya ayon sa Malacanang. Ano, mga kaanak na adik sa sugal na scatter ay maaaring ipaban ng kanyang pamilya sa PAGCOR ayon kay Presidential Communications kay PCO Jose Castro. No. And then nakakalungkot po dahil madami sa mga kababayan natin na nagugumon sa sugal kung gagamitin lamang nilang kanilang utak ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila mapoproblemahin ng gobyerno. Di ba? Ang problema kasi po nung nakaraang panahon, no, welcome na welcome yung pagpasok ng pagpasok ng si Antonio dito, pagpasok po ng sugal. Di ba? Sinimulan doon sa Pogo, di ba? Tapos walang regulation na ginagawa sa pagpasok nitong mga online na mga sugalan na ito. No. Kaya good job sa Marcos administration and then sa mga mambabatas natin na ginagawan po ito ng batas para ma-solidify para pagdating ng magsimula na yung session nila, di ba, smooth na. So pagdating ng SONA, i-anunsyo man ng Pangulo natin yan, ang susunod na abangan natin, pagdating ng final version ng mga pagbabawal na yan, dipirmahan niya po. Di ba? Ang ganda nung ganon. Oh. Okay. Hindi katulad ng 19th Congress, parang pabigat sa Pangulo. Di ba? Sabi ng Pangulo sa SONA niya, yung third SONA niya, all pogos are banned until December 31 na lang sila. Pagdating ng PAGCOR, ang sabi ng PAGCOR, wala pang final. Magsisimula pa lang ang ban, December 31. Bibigyan natin sila ng 90 days. Ng 60 days until February. Pagkagong taga-PAGCOR na to, di ba? Halatang kumikita rin sa sugal until nilinaw na nga po ni ES na hindi. Ang ibig sabihin ng Pangulo, ngayong July kayo magsimula ng ban, ng crackdown, dapat December 31, wala na yung Pogo. January 1 dapat, di ba, wala nang Pogo. Ban na yan. Wala nang tatanggapin din na application for Pogo magmula po nang mag-anunsyo ang presidente ng July 24 yata yung SONA niya. Diba? Ay nako, totoo po yun. Talagang grabe yung katuwiran naman ni Duterte roon. Kaya hindi niya inalis yung mga ganyang mga online sabong, di ba? Yung isabong, yung Pogo. Kasi kailangan ng gobyerno ng pera. Maabot na nga 64 million pesos or billion yata ang nadi-generate na income nito. So, kaya ang tanong, nakuha ba, nasisigil ba? Hindi naman pala. Ang masakit, yung social cost, di ba? Yung mga family members, yung mga kita nilang dapat pakinabangan ng pamilya, nauuwi patuloy sa sugal. Sabi nga ni Leila de Lima, there's no reason to allow isabong to continue. Diba? That was March 20, 2022. To continue to operate if it brings more harm than good. Hindi dapat ibinibida ng gobyerno yung malaking kita sa sugal. Sa halip, ang dapat pinapaliwanag sa mga tao ay ang mga hindi magandang epekto ng sugal. Tama, lalo na sa mga kabataan. We can always recover economic losses by other means or sources, but the social costs and harm done to our youth psycho are irreversible. That's correct. Nako, ang dami nga dyan ng mga nasa SOCMED, mga kababaihan, di ba? Naglalaro ng mga games. Yung mga game. Ganito po kasi yan yung sugal po pala,
Ang sabi sa akin doon sa kausap ko, hindi, wag mo sasabihin gambling. Ang sabihin mo, gaming app. Hayop na. Sabi ko, paano magiging gaming app? Sugal ng maliwanag ito. Di ba? Paano gaming? Hindi, ganun talaga. Yung sinasabi ng iba, gaming app. Kasi po yung ahente dyan, lumalapit, may komisyon po yun eh. Mangungulit sa iyo yun. Oh. Di ba? Sabi, 2016, tapos nagkaroon ng tax ng 2021. Ang tanong, sabi nga ni Harry Roque, di ba? May cash incentives na nakukuha ang presidente. Oh. I agree, dapat talaga iba na yan. Yung mga sugal-sugal na yan. Maging mahigpit ulit tayo, pati yung mga sabong, topada sa mga barangay kapag fiesta. Dapat po yan, hinuhuli yan. Walang yan, yung kapitan ng barangay, yun po yung promotor kasi kumikita. Kada yata hita ng manok na natalo, meron siyang parte. Isang hita, di ba? Tapos 150. Tapos yung mga kapulisan natin, di ba? So dapat talaga ipagbawal lahat ng ganyan. Di magiging maayos, di ba? Ang imbis na mag-breed ng manok na panlaban, mangyari, magdi-breed sila ng manok pang display. At doon na lang po sila maglaban-laban sa display, pagandahan, papugian ng manok. Ay, nako. Yan. There is betting, so it must be gambling. That's correct. Labag rin yan sa Ten Commandments. Ang sabi ng Diyos doon sa Ten Commandments, thou shall not covet. Diba? So huwag mong pag-iimbutan ng hindi mo pag-aari. So sugal, pag-iimbutan mo ron, pag nanasaan mong makuha ang pera ng iba sa paraan ng panalo sa sugal. Diba? Kaya that's immoral. Dapat talaga yan diba? Mawala. Okay, so alam naman natin sa Marcos administration, itinatama yung mga maling ginawang tama ng Duterte administration. Okay, so iwan na natin to. Shoutout kay RR Walk. Yan, si Reza Force. Kasi sa Pogo at Isabong ay pinagkakakitaan ni Digong. Sa pansarili lang naman niya, napunta naman sa sarili niyang bulsa. Wala namang napunta sa kaban ng bayad. Yun. Diba? Kasi isipin mo, papasok daw ng pera. Tapos nangutang pa ng 7 trilyon halos. OMG.